What's up, Sala Peeps? Welcome to Simplified Finance Channel. Minsan parang sobrang layo ng mga global news. Israel, Iran, away sa Middle East. Pero alam mo ba, kahit wala tayong kinalaman doon, naaapektuhan pa rin ang bulsa natin dito sa Pilipinas. Kaya today, pag-uusapan natin paano ba talaga tumatama sa atin ang mga ganitong global conflicts. Lalo na sa presyo, trabaho at investments mo. Number 1, hindi ka pumunta ng Middle East pero nagmahal ang gasolina mo. Pansin mo ba? Lumagpas na naman tayo ng 50 pesos, 60 na nga. Alam mo yung bigla na lang na tumaas ang gas? Hindi dahil may oil problem tayo, pero dahil nagkakagulo sa mga bansang may hawak ng oil supply. Kahit indirect tayo, once tumaas ang presyo ng langis, lahat sumusunod. Jeepneys, groceries, deliveries, logistics, lahat, pati na rin yung mga presyo ng bilihin mo. Pag nagmahal ang oil, hindi lang gasolina ang naapektuhan, pati sardinas, load, pati pamasahe mo. Ripple effect lang yan. Second one is imported inflation. Kahit wala tayong crisis, ang Pilipinas, marami ring nagiging problema. Oil, wheat, fertilizer. So kapag nagtataas yung mga shipping fees, mga materials, boom! Taas na rin ang mga presyo ng mga to kahit wala tayong crisis. Ang epekto niyan, fixed income earners, mas hirap maghabol ng budget. Bumababa ang mga kita ng ating mga small businesses. And at the same time, bitin na ang mga perang natatago nating mga ordinaryong tao. Kaya ito ang tip dyan. Balikan mo ang budget mo kahit pen and paper lang. Track mo ang gastos mo ngayon, huwag ka na maghintay na bumigat pa. Kasi here's the thing, talagang tataas lang po yan. Kailan lang po 300 ang manok, chicken breast. Ngayon per kilo, 350 na yung last na nabili ko. Huy ikaw, seryoso ka na ba sa pera mo? Hanggang scroll ka lang ng paulit-ulit sa mga finance tips. Lahat ng video pinanood mo na. MP2, insurance, budgeting, investing, alam mo na lahat eh. Pero ang tanong, ginagawa mo na ba siya? Kaya ako ginawa ang Tamad Investor Challenge. Para sa'yo na gustong talagang magsimula, hindi complicated, hindi pressure, daily, bite-sized steps for 30 days. Para magka-action ka na, hindi lang puro information. Kung seryoso ka na, stop watching. Start doing. Huwag mo nang hintayin yung next sweldo, next na taon, yung next life. Your future self will thank you for starting today. No fluff, just action. Tara, let's simplify finance for everyone. There are over 2 million OFWs in the Middle East. At risk ba sila? Kayo ba may pamilyang OFW, lalo na sa Israel, UAE, or nearby countries? Kapag tumindi ang conflict na yan, pwedeng mawalan ng trabaho ang mga kakilala mo. Pwede silang pauwiin at pwedeng bumaba din ang mga remittances. Which means, mas kukonte ang perang umiikot sa Pilipinas, lalo na ang dollar na pinapadala nila. Kaya isipin nyo na lang, kung umaasa ka sa padala, ngayon pa lang palakasin mo na ang emergency fund mo. Maghanap ka na rin ng income sources sa Pinas aside from mga pinapadala sa inyo. Reality check! Lumalambot or humihina ang piso kapag may gulo sa ipaligid natin. Kapag may global crisis, investors tend to move to instruments that are safer, like dollar, commodities, gold, silver, which means hihina ang mga may hawak ng piso. The effect is, tataas yung mga tuition abroad, magmamahal yung mga gadgets na gustong-gusto natin, and tumataas ang utang ng gobyerno. And here's the thing, US-based kasi ito. Pag tumaas din ang presyo ng mga imported goods, pati yung ibang bagay sa paligid natin nagtataasan din. Kaya tingnan nyo in this perspective. May investment ka ba na may dollar exposure? Meaning dollar denominated ba to? Good job! Diversified ka kasi nga hindi lang peso ang hawak mo. Kung wala pa, this is a sign na dapat tignan nyo kung meron kayong mga dollar-denominated or other currency na investments. Bumabagsak ba yung mga stocks mo? Medyo red na yung nakikita mo sa portfolio? Don't panic sell. O gumagalaw yung market sa global tension, pwedeng bumagsak ang MP2 na dividends ng konti. May mga mutual funds ka, UITF mo medyo alanganin, pero huwag kang kakabahan agad. Kahit pulang-pula na yung buong portfolio mo,
If long-term ang goal mo, hold mo lang. Again, i-reduce your exposure sa mga high-risk investments kasi you wouldn't know kung kailan mo kailangan yung cash mo. Kaya tandaan nyo, hindi lahat ng mga bumabagsak dahilan na to para umatras. Baka nga, sale na yan, meron ka available cash, may sobra ka pang invest, then start investing. Preparedness is greater than panic. So anong pwede mong gawin ngayon? Number 1, palakasin mo ang emergency fund mo. Bawasan ang mga luho. Iwasan ang bagong utang, please lang. Review your budget regularly. And think long-term when it comes to your investments. Here's a good tip for you guys. Hindi mo kailangan maging milyonaryo para maging handa. Kailangan mo lang maging consistent and aware sa mga goals and current na hawak mo. Global news equals alarm bells para sa wallet mo. Yeah, oo. Pero kahit sa Batanes ka pa nakatira, abot pa rin sa iyo ang epekto ng gulo sa buong mundo. So wag mo lang panoorin sa news, gamitin mo yon para maging mas matalino sa pera. Sa Lapips, the world is changing so fast. I've talked about automation. I've talked about different things that's happening in the Philippines, across the world, and minsan kahit wala ka sa battlefield, ramdam mo pa rin ang impact sa bulsa mo. And sa trabaho mo, sa investments mo. Kaya tatandaan nyo lang, knowledge equals opportunity for you to shield yourself from these risks. And preparation will be your weapon para malabanan mo ang mga inflation. So ang tanong, anong gagawin mo ngayon? Comment mo sa baba, handa ako. Kung gusto mong sabayan namin ang journey mo, and as always, don't forget to like, share, subscribe. Let's work toward financial freedom, one step at a time. Salamat sa panonood and see you next time mga Salapips.